Eto po, pag-usapan po natin, ito hong matinding pasaring po mga kabida ni Vice President Sara Duterte, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Dito ho sa issue po ng paggamit po ng illegal na droga, mga kabida. Naitanong kasi sa isang interview ng isang reporter kay Vice President Sara patungkol ho kay PBBM kung ito po ba ay gumagamit ng illegal na droga. Ang sabi po ng Vice Presidente, presume na lang po natin yan. Kasi ho, ayaw ho niyang sumailalim sa hair follicle test. Dami hong naghamon sa kanya, pero wala. Tinurn down daw mga kabida. Okay? Naitanong din sa kanya about sa sitwasyon po sa ating bansa po mga kabida. Ang sagot po ng Vice Presidente, kapag ang ulo daw ay lulong po sa illegal na droga, natural, yung paa at saka yung kamay, ganun din yun. Gumagamit daw ng illegal na droga. So wala na raw respeto ho sa mga otoridad, sabi po ng Vice Presidente. Eto, pakinggan muna natin ito, yung naging interview po sa kanya mga kabida at saka magre-react po tayo. Narito po. Ma'am, kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Kaya tinanong yung presidente natin na droga po? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Ayan po, ang linaw dun sa kanya hong sinabi, mga kabida. Pero bago yan, gusto ko lang magpasalamat, i-credit ko lang po kung sino po ang may-ari po ng video na yan, na ipinakita ko po sa inyo, Ginamit ko lang yan mga kabida para ho sa discussion purposes po dito ho sa aking vlog for today. Alright? Now, balikan po natin. Ito hong naging pahayag po ng Vice Presidente. Magre-react lang po ako Unang-una po mga kabida dito ho sa pag-ayaw po ni PBBM na sumailalim po sa hair follicle test. Kaya nang sinabi ko po kanina, ang dami hong naghamon po sa kanya. Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit na itong si VP Sara, naghamon din, Ito hong si Attorney Vic Rodriguez, mga kabida, yung kanya hong dating Executive Secretary, naghamon din sa kanya na sumailalim po, sa hair follicle test. At ang matindi ho, ito hong Mindanao Transport Operators Association of the Philippines, Kung saan po meron pong more than 1 million members, okay, sa buong Mindanao, mga kabida, Naghamon po ito kay PBBM na sumailalim po sa hair follicle test. Alright? Pero lahat po mga kabida, hindi ho pinagbigyan. Okay? Bakit? Unang-una po, basura yung aligasyon Okay? Hindi ho dinidignify ng Pangulo yung aligasyon kasi unang-una basura yun. Sabi po ng Malacanang, mga kabida. Wala hong kredibilidad yung aligasyon na yun. Alright? Pangalawa po mga kabida, naalala ko po yung sinabi po ni Yusek Claire Castro na kung sino ho yung humingi ng hair follicle test sa Pangulo, dapat mag-present muna siya ng ebidensya po mga kabida. Okay? Siya yung nag-akusa So dapat, siya yung mag-present po ng ebidensya. Parang ina-apply po dito mga kabida, Attorney Claire Castro, yung sinasabi po ng batas dito sa Pilipinas. Kung sino yung accuser, yung burden of proof po ay nasa kanya. Siya po yung mag-presenta po ng ebidensya. Okay, given to that principle po mga kabida, I submit, meron kasing principle na ganyan, lalong-lalo na po sa batas po natin dito sa Pilipinas. Okay? Pero iba kasi yung sitwasyon po ni Pangulong Marcos, Yung sinasabi ho ni Attorney Claire Castro po mga kabida, na kung sino yung nag-akusa, magpresenta po siya ng ebidensya. Applicable lang po yan doon po sa mga pribadong individual,
Okay? Lalong-lalo na po pag meron pong kasong isinampa po mga kabida, no? Pero dito ho sa case po ni Pangulong Marcos, government official po yan. Public servant, ano? Okay? Meron pong public accountability, ano po? Kahit na sabihin ho natin na aligasyon lang po yan, ano? Pero meron po siyang public accountability na kailangan ho niyang ipakita sa taong bayan na siya po ay fit na mamuno sa ating bansa, ano? Walang bahid na anumang aligasyon, okay? Kahit sa droga, laban po sa kanya. Alright? Yun yung difference doon, ano? Sa principle na in-invoke po mga kabida ni Attorney Claire Castro. Alright? Oh. Kung ako ang presidente, I will submit doon po sa aligasyon, kahit aligasyon yan, kahit nasabihin po natin, basura yan. Since merong public accountability ang isang public official, he has to do that. Ano? Kailangan ho niyang mag-submit. Ipakita po niya sa taong bayan, mga kabida, na yung ibinabato po sa kanya ay basura yon. Aligasyon lang po yon. Hindi ho totoo yon. Ano? Okay? By what? How? Mag-submit po siya. No? Sumailalim po siya sa hair follicle test. Kasi kung hindi ho totoo talaga, mga kabida, hindi dapat siya matatakot po doon. Ano? Para may pakita, may sampal po niya doon po sa mga nag-akusa sa kanya. Okay? Na hindi ho totoo yan. Paninira lang po ano, yung ginawa ho nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. So yun dapat, mga kabida, no? Okay? Public accountability kasi yan eh. Okay? Huwag nating isipin, mga kabida, na hindi ho natin identify yan kasi basura yan. Ano? No. Kahit na simple, kahit katiting na aligasyon, dapat seryosohin mo, ano? Okay? Kasi nga, nasa gobyerno ka, public servant ka. Kailangan, sa mata po ng taong bayan, malinis ka. Yun yung nararapat po doon, ano? So, simpleng hiling lang po yan, mga kabida, ano? Bakit hindi ho pinagbigyan? Bakit ayaw ho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Unless siguro kung totoo yung aligasyon, ano? Kung meron talagang bahid ng katotohanan yung mga aligasyon po, mga kabida, no? Oh. Kung wala, ipakita po. Mr. President, doon po sa mga nag-akusa po sa inyo na nagkamali ho sila, ano? Walang katotohanan po yan. Malinis ka, ano? Ikaw po ay nagsilbi bilang presidente po ng Pilipinas. Wala hong kahit katiting na pagdududa ho sa inyong pagkatao, ano? Oh. Ganun lang po yun kasimple. Oh, hindi ho natin dapat i-complicate yan, ano? Kasi ho, pag hindi nyo pinagbigyan yan, walang katapusan yung aligasyon na yan. Kahit na po, by the time you will step down from your office, kasi ho, nag-end na yung term mo, andyan pa rin yung aligasyon na yan. Ano? Hindi mawawala yung aligasyon na yan na ikaw po ay inakusahan na gumagamit ng illegal na droga. Ganun yun eh. Whereas kung tutuldukan mo yan, ano, sa pamamagitan po ng pag-submit dun po sa hiling na dapat sumailalim ka sa hair follicle test. Okay? Tapos na yun. Okay? Yun po yun. Kasimple, Mr. President. Okay? Sana yung mga advisors po ng Pangulo, ano, yun din dapat i-advise po sa kanya. Para matigil na po ito eh. Once and for all. Kung hindi yan totoo, so go with the challenge po, mga kabida. No? Ganun lang kasimple yan. Para matapos na po ito. At makamove on na po ang lahat. Makamove on na po si Pangulong Marcos at makamove on na po yung mga tao, ang taong bayan. Maganda kasi yung mga kabida na walang kong iniisip po yung taong bayan po, laban po sa Pangulo. Ano? So yun lang po yung aking reaction po dito. Ano? Simple lang po yung kahilingan. So may lalim po ang Pangulo sa hair follicle test, ano? Okay? Para ho ipakita po sa kanila na hindi ho totoo. Okay? Basura ang naturang aligasyon. Ipakita po sa kanila na malinis po, ano? Ang Pangulo. Hindi ho gumagamit ng illegal na droga. Okay? Para once and for all, matigil na po ito.
ito hong walang katapusang aligasyon po mga kabida, yung akusasyon na gumagamit po, lulong po sa illegal na droga ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida?